Ikaw ba yung tipo ng taong palaging may nakikitang pagkakamali sa iba? O baka may kakilala kang ganon? O baka hindi ka nga fault finder, baka ikaw naman yung tipo ng tao na pag may nalamang masama tungkol sa ibang tao, apura ka agad sa pagkukwento sa iba. Inilalantad ang kasalanan o ang pagkakamali ng iba. O pwedeng hindi ka rin naman ganon. Baka isa ka lang din sa mga mahilig kumuyog o manggatong na kapag nalaman ng pagkakamali ng isang tao, lalo na kung ito'y nakapost sa social media, makikisahog ka na sa pagkukomento kahit hindi mo naman kilala yung taong yon at hindi mo naman alam yung totoong nangyari o yung sitwasyon. Sino ka sa mga iyon? Huwag naman sanang all of the above. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo, lumapit sa kaniyang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinitayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi sa mga ito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Ikaw ba yung tipo ng taong palaging may nakikitang pagkakamali sa iba? O baka may kakilala kang ganon? O baka hindi ka nga fault finder, baka ikaw naman yung tipo ng tao na pag may nalamang masama tungkol sa ibang tao, apura ka agad sa pagkukwento sa iba. Inilalantad ang kasalanan o ang pagkakamali ng iba. O pwedeng hindi ka rin naman ganon. Baka isa ka lang din sa mga mahilig kumuyog o manggatong na kapag nalaman ng pagkakamali ng isang tao, lalo na kung ito'y nakapost sa social media, makikisahog ka na sa pagkukomento kahit hindi mo naman kilala yung taong yon at hindi mo naman alam yung totoong nangyari o yung sitwasyon. Sino ka sa mga iyon? Huwag naman sanang all of the above. Yung isa ka na doon ay magandang paanyaya na sa araw na ito, nakilalanin mo sa iyong sarili kung sino kang talaga at simulang baguhin ang sarili mo ayon sa mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Ang susunod kong tanong ay ito, bakit mo ginagawa yan? May naidadagdag ba yan sa pagkatao mo? Ikinayayaman mo ba yan? Nagiging masaya ka ba sa ugaling ganyan? Ask yourself. Kasi kung hindi, bakit ginagawa mo pa rin? Now, let me guess. Huhulaan ko bakit ka ganyan. Tanong niyo sa akin, bakit? Number one, baka kaya ang hilig mong manghanap ng mali ng iba
Kaya ang hilig mong mamuna ng pagkakamali ng iba at ilantad ang pagkakamali ng iba o makialam sa pagkakamali ng iba dahil baka gusto mong pagtakpan yung sarili mong mga kasalanan at pagkakamali. Gusto mong mapunta sa iba ang spotlight para hindi ka mapansin. Yun kaya ang dahilan? O kaya, number 2, baka ang dahilan feeling mo, kapag na-highlight mo ang pagkakamali ng iba, mas nagmumukha ka ng mabuti. Baka ang feeling mo, mas magaling ka na, mas mataas ka na. Minamahal kong mga kapatid, bakit ko ito'y tinatanong sa inyo? Sapagkat po pwede tayong maging tulad ng mga eskriba at mga pariseyo. What are they trying to do? They are trying to expose Jesus to shame. Gusto nilang ipahiya si Jesus. Kaya nila iniharap sa Kanya ang babaeng nangangalon niya. Nahuli nilang nangangalon niya. It is not even to shame that woman. Pero yun ang collateral damage. Inihiya din nila yung babae. Pero ang gusto talaga nilang ipahiya ay si Jesus. Dahil sa pagtatanong nila kung dapat ba nilang batuhin ang babaeng ito, kapag sinabi ni Jesus na sige, batuhin ninyo, mananagot naman si Jesus sa mga Romano. Dahil hindi naman naniniwala ang mga Romano na sumasakop sa kanila dun sa batas ng mga Hudyo. At kung sasabihin naman ni Jesus, huwag ninyong batuhin, mapapatunayan nilang totoo yung paratang nila na si Jesus ay sumusuway sa utos ni Moises. Kaya kahit anong maging sagot ni Jesus, ipaparatang nila yon para si Jesus ay maipakulong at maipapatay. Ganun kasama ang isip nila. Kaya si Jesus, akala nila mailalantad nilang mali. Pero ang ending, plot twist, sila ang lumabas na kahiyahiya at nalantad ang kanilang pagkakamali. Dahil sa sinabi ni Jesus, sino man sa inyong walang kasalanan, siyang unang bumato. At nang marinig nila yon, unti-unti na silang nag-alisan mula sa pinakamatanda. Ano ang ipinahihiwatig sa atin ito, minamahal kong mga kapatid? Pag-ingatan natin ang ating mga sarili na mapunta dun sa attitude na ang hilig-hilig nating tinitingnan yung pagkakamali ng iba, hinihiya natin sila, pinagdidiskitahan natin sila, pero hindi naman natin nakikita yung mga pagkakamali natin. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon na ibaling natin ang ating pansin sa ating kalooban. In fact, that is the reason why we are covering the images now. Bakit tinatakpan natin ang mga imahen ngayong 5 linggo ng Kwaresma? Para yung ating paningin na madalas ay nakatingin sa labas, maituon natin sa ating kalooban. Para bigyang pansin natin ang Diyos na nangungusap sa kalooban natin. Ang Diyos na nananawagan sa atin, magbalik loob tayo sa Kanya. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan. Dahil tanging sa paglalantad lamang ng ating puso sa Kanya, tanging sa pag-amin lamang ng ating mga kasalanan sa kumpisal, tayo makapagsisimulang muli sa pagbabagong buhay. Nang sabihin ni Jesus kung sinong walang kasalanan siyang unang bumato, isa-isang nag-alisan ang mga nang uusig sa babaeng ito. Sino ang naiwan sa harapan ni Jesus? Ang babaeng nahuling nangangalon niya. Hindi naman napatunayan kung siya'y nagkasala bang talaga. Pero kung siya man ay nagkamali o kung siya man ay nagkasala, ano ang magandang nangyari sa kanya? Dahil nanatili siya sa harapan ni Jesus. At dahil hinayaan niyang malantad ang kanyang pagkatao kay Jesus, kasama na ang lahat ng kahinaan nito, nagkamit siya ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Many of us are like the Pharisees and the scribes. Kagaya tayo ng mga eskriba at mga pariseyo kung minsan, imbis na harapin ang ating kasalanan, tinatakbuhan natin ito. Isa-isa tayong umaalis. Kapag ka nananawagan na sa pagkukumpisal, kanya-kanya ng dahilan. Wala naman akong kasalanan. Hindi pa ako ready.
Kanya-kanya tayo ng dahilan para tayo ay lalong lumayo sa Panginoon. But the only way for us to be forgiven, the only way for us to be free from sin is to confront our mistakes and to admit our guilt before the Lord. Kagaya ng babaeng ito, ang kailangan lang naman natin ay manatiling lantad ang ating pagkatao kay Jesus, sapagkat doon lamang natin matatanggap ang pagpapatawad. Kaya minamahal kong mga kapatid, ito'y paalala sa ating lahat. Imbis na ilantad natin ang pagkakamali ng ibang tao, ang ilantad natin sa harap ng Diyos ay ang ating mga pusong humihingi ng kapatawaran, sapagkat alam nating tayo rin ay nagkasala. Ilang araw na lang ay Semana Santa na. Nagkumpisal na ba kayo? Ilang araw na lang ay sasariwain na naman natin ang mga pangako natin sa binyag. Paano natin ito mapaninindigan kung hindi naman talaga natin tinalikuran ng ating mga kasalanan? Huwag kayong matakot sa kumpisal dahil hindi naman tayo hinahatulan ng Diyos. Hindi naman tayo hinuhusgahan ng Diyos na dahil nagkasala kay sa impyerno na ang diretso mo. Hindi. Kapag nagkumpisal ka, maririnig mo din ang tinig na narinig ng babae. Humayo ka at wag nang magkasalang muli. Sapagkat kagaya ng sabi sa unang pagbasa, kung paanong napanunumbalik ng Diyos na bago ang lahat ng bagay, ganun din ang iyong pagkatao pagkatapos kang mapatawad. Magiging bago na ulit ang buhay mo. Confession is the reset button of your life. Pwede kang magsimula uli matapos kang mapatawad ng Panginoon. At kagaya ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, nawa masabi natin sa ating mga sarili, tinatalikuran ko na ang aking nakaraan, sapagkat naniniwala ako sa magandang kinabukasan na sa akin nakalaan, ang kalwalhatian sa piling ng Diyos. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.